Hello mga kamarka at welcome to my channel Marka Pilipinas. At kung gusto niyo makapanood ng mga videos na gaya nito, please subscribe na po sa aking YouTube channel Marka Pilipinas. At click na rin ang notification bell upang kayo po ay active na mabigyan ng mga notification tulad nitong Marka Pilipinas. Yun lamang mga kamarka. At ito, pag-usapan natin yung calendar of activities ng 2023 Barangay NSK election. Well, nagsimula na po ang barangay at SK election na period. Kaya yun, talagang mapiesta na naman, lalo na sa ating mga nasasakupang barangay, kung sino-sino ang kakandidato sa inyo sa barangay at SK election. Dapat ito yung mga pinaghahandaan at malaman, information na rin para sa ganun hindi tayo ma-outdated. Although late na rin, naging medyo outdated na rin tayo ng konti, pero talakayin pa rin natin. Pasensya na mga kamarka, masama yung lalamunan ko, pero okay lang, tuloy-tuloy pa rin natin mga kamarka. Yun, nagsimula na ang election period. August 28 ang pagsisimula. Syempre, kakaibat niyan yung election gun ban sa buong Pilipinas. Yan, kung naano natin sa mga balita, pinagbabawal na maglabas ng mga baril, sino man, maski yung chairman nyo, kagawad nyo, natatakbo, whether may partido man o independyente, bawal na po silang gumamit ng baril. Even sa mga private persons na merong PTC, bawal po silang gumamit ng baril. Sino-sino lang ba ang exempted dyan? Police, militar, yung may mga license to carry firearms, yung may special permit na may banta sa buhay, yan, sila ay exempted sa gun ban. Pero sa mga informations, punta kayo sa website ng PNP kung sino-sino ang mga qualified sa exempted ng gun ban. Kung meron man pong mga errors akong nasabi, ikokorek ko na lang po sa mga susunod na aking vlog. Okay, maraming salamat. Tuloy tayo. Yes, filing ng COC o Certificate of Candidacy, August 28 hanggang September 2. Yun po mga kamarka, August 28 to September 2 ang period ng pagpa-file. Sino-sino yung mga kapitbahay nyo na nag-file na ng Certificate of Candidacy, sino yung tatakbo hanggang September 2 po ang Certificate of Candidacy. Pagkatapos nitong September 2, wala na po. Hindi, yun na lang po ang mga date na kayo na sila ay tatakbo. Maliban na lamang kung may mga calamities or mga tinatawag na untoward incident ng kagaya ng mga bagyo, lindol or calamities, ay may extend ang kanilang mga period ng Certificate of Candidacy. Yun lamang po mga kamarka. Okay, campaigning is prohibited September 3 to October 18. Ang ibig sabihin lamang po nito, mga kamarka, ay bawal pa silang mangampanya dahil ito ay tinatawag na immature campaign. Kaya mga kamarka, kapag may nakita kayong tarpaulin ng inyong chairman na nakalagay yung muka at pangalan ng inyong chairman, ito ay immature campaign.
Pinagbabawal pa rin po yun mga kamarka, kahit na nakapag file na sila, bawal yon. Kapag may nakita kayo o may nakita kayong suspicious na mukha at pangalan ni chairman o ng kanyang mga kagawad na tatakbo or independent candidate, ay makipag-ugnayan lamang at isumbong sa inyong pinakamalapit na COMELEC office or sa mga website or cellphone number or telephone number ng inyong COMELEC office, district office. Okay? Magiging makakasuhan sila ng omnibus election pag sila ay nagkabit na ng early campaign. Ito, kailan ba ang campaign period? October 19 hanggang October 28. Diyan, pwede na silang mangampanya, pwede na nilang ilabas ang kanilang mga campaign jingle, ang kanilang mga campaign paraphernalias, at yung kanilang mga house to house na pangangampanya ay pwede na po mga kamarka. Ayun. Ito mga kamarka, campaign is prohibited. Campaigning prohibited na po. Ibig sabihin, pagtatapos ng kampanya, October 29 to October 30. Siyempre, kaakibat niyan yung campaign is prohibited na uli. Kaakibat niyan yung tinatawag na liquor ban. Yan, bawal na po na bumili o magtinda sa alimang mga tindahan na nakakasakop sa inyo. Kahit sa tindahan ni Aling Nena, bawal na po mga kamarka na sila ay magbenta ng mga nakalalasing na mga inumin kagaya ng beer, brandy, yung mga gin, bawal na po mga kamarka. At pinagbabawalan po tayo na wag uminom din sa kalye mga kamarka. Kung sino man yung mga kapitbahay ninyo na matigas ang olu, isumbong natin sa mga otoridad para sila po ay masampulan ng batas, lalo na malapit ang eleksyon. Well, ang election day po natin October 30. Okay, October 30 ang election day ng barangay at SK election. Ito, voting hours. Hanggang anong oras po pwede tayong bumoto? Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Uulitin natin ang election day natin, October 30, Lunes po yan. Voting hours natin 7 a.m. to 3 p.m. Ayun po mga kamarka. Set the date na po. 7 a.m. to 3 p.m. October 30, Monday po ang election day. Ngayon, dito natin tatawaging sisintensyahan sino-sino ang ayaw ninyong kandidato mga kamarka. Ayun lamang mga kamarka ang ating schedule of activities ng election pambarangay at sangguniang kabataan election. Yun, kung merong mga tinatawag na error ako dun sa mga nasabi, ay sa mga susunod na mga araw ako po ay i-correct natin ang mga ito mga kamarka. At yun lamang, at muli election day pagkatapos payo lamang natin sa mga kakandidato pagkatapos ng eleksyon, whether kapitbahay mo, kaibigan mo, eleksyon lang yan, manalo matalo, tulungan pa rin tayo mga kamarka, mga kabarangay. At higit sa lahat mga kamarka, yung tarpaulin, papel, parepernalya mo sa eleksyon na kinabit mo, tanggalin mo.
at yung mga ating mga tinatawag na campaign paraphernalia na nakakalat, linisin mo mga kamarka. Yun lamang. At yung mga kakandidato din, SOSE, pagkatapos ng eleksyon, ano yung SOSE? Certificate of Expenditures, okay, na iyong tinosgas o gastos, mga kabarka nating kakandidatong chairman at SK chairman. Yun lamang mga kamarka, at muli magandang araw sa atin lahat.